نستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فقد فاز المتقون. Ang lahat ng papuri ay para sa Allah. Siya ay ating pinupuri, hinihinga ng tulong at kapatawaran, at nagpapagpupok tayo sa Kanya laban sa kasamaan ng ating mga sarili at ng ating mga nagawa. Sino man ang patnubayan ng Allah ay walang makakapagligaw sa Kanya, at sino man ang Kanyang iligaw ay hindi ito makakatagpo ng sino man na makakapagpatnubay sa Kanyang muli maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Siya ay nag-iisa at walang katambal. Siya ang may hawak ng buhay at ng kamatayan, at siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako rin ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay Kanyang alipin at sugo, na Kanyang ipinadala bilang habag sa sanlibutan. Nawa ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah ay maigawad sa Kanya at sa Kanyang pamilya, mga kasamahan, at sa lahat ng sumusunod sa kanila sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo at ang aking sarili ng pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil katotohanan nagtagumpay ang mga may pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, insyaallah ta'ala, sa pinagpalang araw na ito ng Jumu'ah ay tatalakayin natin ang tungkol sa usapin na min adabil masajid. Ibig sabihin ay ang mga asal sa mga masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga masjid o mga moske ay mga dakilang lugar para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga masjid ay tinatawag ito na buyutullah o mga bahay ng Allah, o kaya ay masajidullah, mga masjid ng Allah. Ikinukonekta ito sa pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapaunawa sa atin na ito ay hindi ordinaryong mga lugar. Nabanggit pa nga sa isang hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ang pinakakaibig-ibig na mga lugar para sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang mga masjid. Kaya ang mga masjid ay isa ito sa pinakamahalagang simbolo ng Islam, na dapat ay special din ang pagtrato dito ng mga Muslim. Kaya nararapat lamang na malaman ng mga Muslim kung ano ba ang tamang pakikitungo nila sa mga masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakamarami ng mga asal na dapat pinapahiran sa mga masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala, at
kakaunti lamang o ilan lamang ang makakayanan nating banggitin sa maiksing mga sandali na ito, insyaAllah ta'ala. Subalit, ang bawat isa sa atin ay malayang magpalawak ng kaalaman tungkol sa ganitong usapin. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag sinabing mga asal sa masjid, kasali na dito yung mga obligado, kasali na dito yung mga kanais-nais na ginagawa sa mga masjid. At nararapat mo rin malaman dito sa ganitong usapin kung ano ba ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ang mga makruh at iba pang mga usapin tungkol sa masjid. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang una nating babanggitin, insyaAllah ta'ala, kapag ikaw ay pumupunta sa mga masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala, araw man ng Jumu'ah o hindi, ay istiqbabu libsit riyad al-hasanah wasti'mal siwak inda dahab ilal masjid. Anong ibig sabihin? Pagiging kalais-nais ng pagsuot mo ng napaka-kaaya-ayang pananamit. Ibig sabihin, kung pupunta ka sa masjid, ay mas mainam na piliin mo yung pinaka gusto mong damit, pinaka kaaya-aya na damit. Siyempre, hindi ito obligatory. Hindi ito obligatory. Subalit, ito ay mustahab. Kanais-nais, mas magkakaroon ka ng reward sa Allah subhanahu wa ta'ala kung ganito ang pagtrato mo sa mga masjid ng Allah. Kapag pupunta ka sa masjid, sasabihin mo sa sarili mo, pipiliin ko na yung the best na damit para sa akin. Dahil ang bahay na pupuntahan ko ay bahay ng Allah at hindi bahay ng sinumang mga nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ako nga ay iimbitahan ng mayor o kaya ng presidente ng Pilipinas, gagawin kong maayos yung aking itsura. Paano pa kung ang bibisitahin ko ay ang bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala? Na kapag ikaw ay bumisita sa bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay itinuturing ka ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang bisita at ikaw ay pinararangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kanais-nais na piliin mo na ang pinaka-mainam mong damit na isusuot mo kapag magpupunta ka sa masjid. Ganoon din ay maggamit ka ng siwak. Linisin mo ang iyong mga ngipin, ang iyong bibig. Kung mayroong siwak o miswak, yan ang pinakamainam na gamitin mo sa iyong bibig. Subalit kung wala ay insyaAllah ta'ala sapat na ang ginagamit natin na sipilyo at toothpaste upang maging maayos o maging mabango ang amoy ng ating mga bibig kung tayo ay pupunta sa mga bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga masjid. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya bani Adam, o kayong mga anak ni Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ibig sabihin ay kunin ninyo, isuot ninyo ang inyong mga dekorasyon. Ang tinutukoy dito ng mga dekorasyon ay ang inyong mga damit. Isuot ninyo ang inyong mga damit, ang mga dekorasyon, 'inda kulli masjid, sa bawat masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. At kumain kayo at uminom at huwag kayong mag-aaksaya. Innahu la yuhibbul musrifin. Katotohanan siya, ang Allah ay hindi niya minamahal ang mga mapag-aksaya.
Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dito sa ayat na ito ay inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung tayo ay pupunta sa bawat masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala ay isuot natin ang iginiyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na dekorasyon, at yun ay ang ating mga damit. At syempre, pipiliin natin yung pinakamainam sa ating mga damit. Sinabi pa ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu sa isang hadith na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli salatin." Rawahu Bukhari wa Muslim. Anong ibig sabihin? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung hindi lamang na makakapagpabigat ako sa aking ummah, ay tiyak na uutusan ko sila ng siwak, paglinis ng ngipin sa pamamagitan ng siwak sa bawat pagdarasal. Pero hindi ipinag-utos yun ng Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil nga magiging mabigat sa atin. Kasi ganito ang mangyayari. Kung ipinag-utos ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na sa tuwing magsasaka kayo, dapat magsiwak kayo, magiging mabigat yon sa kanyang ummah. Pero ito ay mananatiling mustahab. Ibig sabihin ay kanais-nais at labis na kanais-nais na kung pupunta ka sa masjid, ay sikapin mong linisin ang iyong bibig. Kung meron ka ng siwak, yun ang mas mainam dahil yun ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung wala, at least ay nilinisan mo ang iyong bibig sa pamamagitan ng pagsisikilyo ng iyong mga ngipin at ng iyong bibig. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ganyang attitude, ang ganyang asal ay nagpapakita ng pagdakila mo sa masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, pinapakita mo sa Allah na basta masjid, iba ang treatment ko dyan. Kailangan maganda ang damit, kailangan magsipilyo talaga, kailangan wala akong mabahong amoy. Ibig sabihin ay dinadakila mo ang mga masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kapag dinadakila mo ang mga masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala at iba pang mga simbolo ng Islam, yan ay nagpapatunay na mayroon kang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, "Dhalika wa may yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub." Ibig sabihin, iyan at ang sino mang magdakila sa mga simbolo ng Allah. Kasali na dyan ang mga masjid. Katotohanan, yan ay kabilang o bahagi ng pagkatakot ng mga puso. Kaya sa pamamagitan ng pagtrato mo ng espesyal sa mga masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay lumilitaw na ikaw nga ay mayroong pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Palatandaan niya na mayroong kang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ikalawa ay tungkol naman sa pagbabawal. Ito ay pagbabawal na. Pagbabawal na pumunta ka sa masjid kung ikaw ay kumain ng hilaw na bawang, o kaya ay hilaw na sibuyas, o kaya ay hilaw na sibuyas dahon. Tinatawag sa Arabic na al-qurrat, yung chives, yung sibuyas dahon na hilaw. Kung luto, walang masamang amoy yan na maidudulot sa iyong bibig. Pero pag hilaw at kumain ka niyan, umiwas ka muna sa masjid dahil pinagbawalan ka ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na umattend sa masjid kung ikaw ay kumain yan. Kahit ang hukom ng pagkain ng mga yan ng hilaw ay makruh. Makruh, hindi haram. Subalit, makruh, hindi kanais-nais. Kung iiwasan mo, may reward ka. Kung gagawin mo, hindi kanais-nais, subalit walang naisusulat sa iyong kasalanan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam,
Yan ay ibinase sa hadith ni Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Man akala al-basala wath-thawma wal-qurrata fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adda mimma yata'adda minhu banu Adam." Rawahu Bukhari wa Muslim. Anong ibig sabihin? Sino man ang kumain ng sibuyas at bawang at sibuyas dahon ay huwag siyang lalapit sa ating masjid. Ibig sabihin, huwag kang umatin, huwag siyang aatin sa ating masjid. Dahil katotohanan ang mga anghel ay tataadda, napiperwisyo. Ang mga anghel ay napiperwisyo ng bagay na nakakapirwisyo sa tao. Ibig sabihin, kung ano yung nakakapirwisyo sa tao, ganun din nakakapirwisyo din yan sa mga anghel. Kung ikaw ay nababahuan ka sa bibig ng taong kumain ng hilaw na sibuyas, bawang o sibuyas dahon, ikaw ay anak ni Adam at nababahuan ka dyan, nababahuan din dyan ang mga anghel. At ano pang nababahuan dito ang anak ni Adam ay nababahuan din dyan ang mga anghel. Kaya nga, hindi lang limitado sa mga ito, sa mga nabanggit sa hadith, ang aral na makukuha natin. Sabi ng ating mga ulama, anumang mayroon sa iyo na pumipirwisyo sa mga nasa masjid dahil sila ay nababahuan, ay nababahuan din dyan ang mga anghel. Dahil sinabi sa atin sa hadith, kung anong pumipirwisyo sa tao, yung ganun din ang pumipirwisyo sa mga anghel. Kaya papasok din dito ang amoy ng ating mga katawan. Kaya na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo na sa araw ng Jumu'ah, ay ginawang sunnah muakkada. Ibig sabihin, sunnah na binigyang diin ang maligo ka muna bago ka mag-attend sa araw ng Jumu'ah sa masjid. Dahil mas maraming tao ang uma-attend dyan. Ngayon, kung ang mga anak ni Adam, ang mga tao, sila ay napipirwisyo dahil sa amoy ng katawan ng isang tao, ganoon din ang mga anghel. Kaya tayo sisikapin natin na kung pupunta tayo sa masjid, ay maligo tayo kung meron tayong masamang amoy sa ating katawan at magtagay tayo ng pangontra sa mga masasamang amoy na yan galing sa ating mga katawan. Dahil kung mabahuan dyan ang mga tao, nababahuan din dyan ang mga anghel. At kung ano-ano pang mga prutas o mga halaman na kapag kinain mo ng hilaw ay magdudulot ng masamang amoy sa iyong bibig na makakaistorbo sa iyong katabi sa sala, papasok din yan sa ganitong hukom. Hindi lamang yung mga nabanggit sa hadith. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganoon din ay kung pupunta ka sa masjid, kanais-nais na ikaw ay maglakad kung ito ay posible sa iyo. Hindi naman masama na ikaw ay sumakay ng bisikleta o ng motorsiklo o kaya ikaw ay mag-taxi o ano pang sasakyan. Subalit, kung maaari lang naman na maglakad ka na lang, maglakad ka na lang. Dahil yun ang mas may malaking at maraming reward na katumbas, insyaallah ta'ala. Ito ay ibinase sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya. Ipapaalam ko, hindi ko na ipapaalam ko ba sa inyo kung ano ang binubura ng Allah sa pamamagitan nito ang mga kasalanan, wa yarfa'u bihi darajat, at sa pamamagitan nito ay itinataas niya ang mga antas, ibig sabihin mga antas ng kanyang mga alipin. Sabi
Sabi ng mga sahaba, "Bala ya Rasulullah." Ibig sabihin, "O ya Rasulullah, sabihin mo sa amin." Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Isbagul wudu 'ala al-makarih." Ibig sabihin ay ang pagpapaabot ng ablution sa mga dapat nitong abutan. Ibig sabihin, mag-ablution ka ng tama katulad ng ibinuro sa Quran at Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kathratul khuta ila al-masjid, at dami ng paghakbang patungo sa masjid. Kaya kung medyo malayo-layo ang iyong bahay at masipag kang maglakad, yan ay napakamabuti para sa iyo. Dahil mas maraming hakbang patungo sa masjid, mas maraming reward mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, at mas itataas ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong darajat, sa iyong antas para sa Kanya. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa pagpapatuloy ng hadith, "Wantidarus salati ba'da salat, fadalikum ribat." At ang paghihintay ng salat pagkatapos ng salat. Anong ibig sabihin? Nagsala ka ng salatul duhur, hindi ka na umalis sa masjid para hintayin mo ang salatul asar. Paghihintay ng salat pagkatapos ng salat, fadalikum ribat, at yan ay ang ar-ribat. Ang ibig sabihin ng ar-ribat, yan ay yung pagbabantay mo sa mga boundary ng teritoryo ng Islam para hindi ito mapasok ng mga kalaban. Yan ang ribat, at napakalaki ng reward na yan. Ang mga mata na ginamit sa pagbabantay sa mga boundary ng Islam para hindi mapasok ng mga kalaban, hindi yan nasusunog sa impyerno base sa isang hadith. Ngayon, itinuring din na ribat yung naghihintay ka ng sala pagkatapos mong magsala. Kaya nasa sa inyo na kung ano ang pipiliin ninyo. Halimbawa, ang kaya ninyo ay pagkatapos ng Maghrib, dahil mas maiksi, hihintayin ninyo yung al-Isha dahil masyado kayong busy sa inyong trabaho. Nasa sa inyo na yan. Depende na yan sa inyong sitwasyon. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa rin sa mga tamang asal sa mga masjid ay ang agahan mo ang pagpunta sa masjid. Huwag mong ikatwiran na maiksilan kasi yung pagitan ng adan at ng ikama, kaya hindi ako makapunta ng maaga sa masjid. Hindi, dahil kung gugustuhin mo, makakapunta ka ng maaga sa masjid. At baka mauna ka pa sa oras ng adan para makapunta ka sa masjid. Isa yan sa mga magagandang asal sa masjid. Iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Law ya'lamu an-nas ma fi nida wa saff al-awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alayhi lastahamu. Walau ya'lamu ma fi tahjil lastabaqaw ilayhi." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Anong ibig sabihin? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung nalalaman lamang ng mga tao kung anong mayroon sa nida, mayroon sa adan, kung alam lang ng mga tao kung ano ang reward ng isang muaddin at ng unang linya sa pagsasala, at wala silang naging paraan upang matukoy kung sino ang para dyan, maliban na lamang na sila ay magpapalabunutan na lang sila. Ibig sabihin, kung alam lang nila yung reward ng mga yan, pag-aagawan nila yan, mag-uunahan sila. At sa sobrang pag-uunahan nila sa pag-adan o kaya sa unang linya, maaaring mangyari na nagtatalo-talo na sila kung sinong nauna at sinong nahuli. At kung wala na silang naisip na pamamaraan para maayos ang bagay na yun, at ang
ang isip nila ay magpalabuntan na lang. Subalit, yun nga, dahil sa kakulangan ng ating iman at pag-intindi sa kahalagahan ng mga yan, halos hindi tayo nag-aagawan o nag-uunahan sa mga nabanggit na ito, sa adan at sa unang linya sa pagdarasal. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganoon din ay asal sa pagpunta sa masjid ay magdagdag ka papunta sa masjid ng may kataimtiman at ikaw ay relax. Kahit narinig mo pa ang iqama, ay maglakad ka pa rin ng mapayapa. Yan ang instruction ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag kang tatakbo para maabot mo ang unang rak'ah. Iniulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu sa isang hadith na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Idza sami'tumul iqama," kapag narinig ninyo ang iqama, "famshu ila salat," maglakad lang kayo patungo sa salat. "Wa 'alaykum bis-sakina," at nararapat sa inyo ang pagiging mapayapa, tranquility sa paglalakad. Wal-waqar, at ang pagiging pino ng inyong paglalakad. Ibig sabihin, natural lang ang paglalakad. Wala tusri'u, at huwag kayong magmadali. Fama adrakakum, at anuman ang inyong maabutan, ay pasallu. Idasal ninyo ito. Naabutan ninyo ang ikalawang rak'ah, idasal ninyo ang ikalawang rak'ah. Wa ma fatakum fa'atimu, at yung na-miss ninyo, hindi na ninyo naabutan, ay kumpletuhin nyo na lang ito. Ibig sabihin pagkatapos ng salam ng imam. Anong punto dito? Hindi tugma sa turo ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na nung narinig mo na yung iqama, o kaya ang narinig mo ay nagtakbir na yung imam, Allahu Akbar, at nag-al-Fatiha na siya, ikaw naman ay nasa malayo pa, ang gagawin mo, tatakbo ka? Hindi. Hindi. Maglakad ka lang ng mapayapa. Anuman ang mamiss mo, bayaran mo na lang yun. Iniingatan dito ang iyong tranquility, ang iyong kapayapaan sa pagdarasal. Naabot mo nga yung unang rak'ah, pero hinihingan ka naman, wala ka sa iyong konsentrasyon, maaaring maka-apekto pa yan sa iyong salat. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang tawfiq at ang dagdag ng kaalaman nang sa ganoon ay mas maintindihan pa natin at mas lumawak ang kaalaman natin tungkol sa tamang asal sa mga masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa ba sa tamang asal sa mga masjid, kapag pumasok ka sa masjid, huwag ka munang umupo, mali ka na lamang na ikaw ay nakapagsala. Kung hindi pa oras ng sala, magdasal ka ng 2 rak'ah. At yung unang sala mo sa masjid ay maituturing na yan na tahiyatul masjid o pagbati sa masjid, at pagkatapos ay maupo ka. Kung pumasok ka sa masjid na alanganin sa oras, magsala ka ng 2 rak'ah bago ka umupo. Kung pumasok ka sa masjid at nagsimula na ang sala, halimbawa ay salatul isya, sumali ka na kaagad sa salatul isya, at yung salatul isya, yan na ang magsisilbing tahiyatul masjid mo. At anumang oras na pumasok ka sa masjid, kahit ito pa ay oras na ipinagbabawal sa atin ang magsala, ay pwede kang magsala ng tahiyatul masjid. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa hadith na inuulat ni Abu Qatada as-Sulami radhiyallahu anhu,
idza dakhala ahadukumul masjida, kapag pumasok ang sino man sa inyo sa masjid, fala yajlis hatta yusalli rak'atayn, ay huwag siyang uupo hanggang sa magdasal siya ng 2 rak'ah. Papaano kung pagpasok mo sa masjid ay malapit na talagang mag-iqama at wala ka ng time na magsala ng tahiyatul masjid? Pwede ka bang umupo? Pwede kang umupo. Dahil ang tahiyatul masjid hindi yan obligatory. Hindi obligatory ang tahiyatul masjid. Yan ay kabilang sa mga voluntaryo na magdarasal. Subalit yan ay mayroong malaking reward mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganoon din kapag ikaw ay nasa masjid, ay ipinagbawal sa iyo na ikaw ay magbenta at bumili. Bawal ang bilihan at bentahan sa loob ng masjid, o kaya ay ang pag-alam sa mga tao tungkol sa nawawala mong hayop o anumang bagay. Nabanggit sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid." Sino man ang makarinig ng isang lalaki na nananawagan tungkol sa nawawala niyang hayop sa masjid, sa loob ng masjid, falyaqul, sabihin niya doon sa lalaking yun, "La raddahu Allahu alayka." Huwag nawang ibalik sa iyo ng Allah ang hayop na yun. Fa'inal masajida lam tubna lihada. Dahil katotohanan ang mga masjid ay hindi itinayo para dyan. Ganoon din sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytum man yabi'a aw yabta' fil masjid." Kapag meron kayong nakita na nagbebenta o kaya bumibili sa masjid, falyaqulu ay sabihin nila, "La arba'a Allahu tijaratak." Wag nawang patubuin ng Allah ang iyong pagbebenta, ang iyong negosyo, dahil ginawa nila yun sa masjid ng Allah subhanahu wa ta'ala. At panghuli, mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag ikaw ay nasa masjid at nag-adan na ang muaddin, huwag ka nang lalabas sa masjid maliban na lamang na ikaw ay nakapagsala na. Dahil kung nag-adan na ang muaddin at lumabas ka ng walang valid reason, ay hindi mo nasunod ang katuruan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay binase sa hadith ni Abu Sha'ta. Sabi ni Abu Sha'ta, nakaupo kami sa masjid kasama si Abu Hurairah radhiyallahu anhu at nag-adan ang muaddin. Tumayo ang isang lalaki mula sa masjid at ito ay naglakad. Sinundan ito ng paningin ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanggang sa nakalabas na ng masjid ang lalaking yun. Dito ay sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Amada," tungkol sa taong yun, "faqad asa Abul Qasim." Sinuway niya si Abul Qasim. Si Abul Qasim ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, pinapaintindi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na kapag nasa loob ka na ng masjid at nag-adan na ang muaddin, huwag ka nang lalabas sa masjid maliban na lamang kung meron kang valid na reason. Ibig sabihin ay mag-a-ablution ka o kaya kailangan mong mag-CR at kung ano-ano pang mga valid na kadahilanan para lumabas ka sa masjid. Dahil kung wala kang valid na kadahilanan, hintayin mo talaga ang sala bago ka lumabas sa masjid. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nawa ay dagdagan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman at nawa ay ibilang niya tayo doon sa mga dumalakila sa kanyang mga masjid at
pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal mu'minun, sallu ala nabiyyikumul karim fa inna Allah amarna bidhalik wa bada'a bi nafsihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina al muwahhidin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا الموحدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.